Naniniwala ang karamihan sa mga senyor na ang itlog ang pinakamahusay na mapagkukunan ng protina. Ngunit maaari rin silang magsinungaling. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa bawat 100 gramo, ang pagkain sa numero 3 sa ating listahan ngayon ay naglalaman ng higit sa 5 beses na protina kaysa sa itlog. At hindi pa iyan ang pinakamalakas. Ang nangungunang pagkain na ibubunyag natin ngayon ay may mas marami pa dahil sa lakas nito. Pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang paggamit nito upang tulungan ang mga biktima ng stroke na maibalik ang kanilang nawalang mas ng kalamnan. Maaari mo itong ihalo sa mga stew, sopas at curry. I-roast ito hanggang malutong para sa isang malinamnam na snack o i-mash ito para gawing hummus kasama ng bawang at olive oil. Ito ay kabilang sa mga pinaka-versatile na pagkaing mataas sa protina at malamang ay hindi mo ito gaanong ginagamit dahil sa nutty na lasa at creamy na texture nito. Dumako na tayo sa isang pagkain na madalas na binabalewala dahil sa maliit nitong sukat. Ngunit bawat kagat ay naghahatid ng mas malakas na protein punch, ika-8. Merong 4 na gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng lutong quinoa. Ang quinoa ay karaniwang itinuturing na isang usong grain o isang carbohydrate. Gayunpaman, ang quinoa ay maaaring isa sa mga pinakamahusay na karagdagan sa iyong pagkain kung ikaw ay higit sa 60, lalo na para sa tanghalian o almusal. Bakit? Dahil kahit pagkatapos maluto, ang quinoa ay naglalaman pa rin ng humigit kumulang 4 gram ng kumpletong dekalidad na protina sa bawat 100 gram. Oh, tama. Isa sa iilang pagkaing halaman na naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na hindi kayang gawin ng iyong katawan ay ang quinoa. Hindi lang ito mataas sa protina, kundi tunay na naa-absorb at nagagamit ng iyong mga kalamnan ang protinang ito upang bumuo ng lakas. Ang napakataas na antas ng lysine sa quinoa ay mas nagpapahalaga dito para sa mga matatanda. Ang pagbuo ng collagen, pagsipsip ng calcium, at paggaling ng kalamnan ay lahat nakadepende sa lysine. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Nutrients, ang mga senior na kumakain ng quinoa araw-araw ay nakakita ng 9% na pagtaas sa lakas ng binti sa loob lamang ng 8 linggo kumpara sa isang control group na kumain ng puting kanin. Para sa pinakamainam na benepisyo, ang quinoa ay pinakamahusay na ihanda sa pamamagitan ng pagbabad nito ng magdamag. Pinapataas nito ang bioavailability ng mga protina at binabawasan ang mga anti-nutrient tulad ng saponin. Para sa dagdag na mineral, pakuluan ito ng dahan-dahan kasama ng bone broth o low-sodium vegetable stock. Para sa dagdag na benepisyong anti-inflammatory, maaari ka ring magdagdag ng itim na paminta o turmeric. Ang quinoa ay isang magandang basehan para sa stir-fries, mainit na salad, o kahit na malinamnam na breakfast bowl na may mga kabute at sauteed spinach sa ibabaw. Ang pagiging pare-pareho ay mahalaga. Ang enerhiya at paggaling ng kalamnan ay maaaring mapabuti ng malaki sa pamamagitan ng pagkain ng 3 o 4 tasa lamang bawat araw. Dumako na tayo sa ika-7 numero. Pinapanumpaan ng mga bodybuilder ang pagkaing ito, ngunit lubos na binabalewala ito ng karamihan sa mga senior. Numero 7, 19 na gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng buto ng kalabasa. Ang mga buto ng kalabasa, na karaniwang kilala bilang pepitas,
ay nakakagulat na mataas sa mga sustansya na tumutulong sa pagbuo ng kalamnan. Halos doble ang dami ng protina na ibinibigay ng itlog na may 19 gram bawat 100 ga. Gayunpaman, mas mahalaga kung ano ang kasama ng protinang iyon kaysa sa dami lamang. Isa sa mga pinakamahusay na pinagmumulan ng magnesium, iron, at zinc mula sa halaman ay ang mga buto ng kalabasa. Ito ay mga mineral na madalas kulang sa mga matatanda, lalo na sa mga higit sa 60. Bakit iyon mahalaga? Ang iron ay tumutulong sa supply ng oxygen sa mga tissue ng kalamnan. Ang zinc ay tumutulong sa regulation ng pagbabagong buhay ng kalamnan. At ang magnesium ay direktang nakakaapekto sa pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Ang protina lamang ay hindi sapat upang mapanatili ang lean muscle kapag ang iyong katawan ay kulang sa mahahalagang elemento. Mas maganda pa. Isang pananaliksik sa Journal of Medicinal Food ay nagsiwalat na ang pagkain ng buto ng kalabasa araw-araw ay nagpababa ng mga senyales ng pamamaga ng kalamnan sa mga matatanda ng hanggang 38% sa loob lamang ng 12 linggo. Nangangahulugan ito na aktibo mong itinatama ang tahimik na pamamaga na unti-unting sumisira sa iyong mga hibla ng kalamnan sa halip na pinapanatili lamang ang iyong lakas upang mabawasan ang hindi kinakailangang sodium at pagproseso. Ang mga buto ng kalabasa ay pinakamahusay na gamitin ng sariwa at walang asin. Maaari itong i-blend sa mga smoothie, idagdag sa yogurt, o gilingin para maging seed butter para sa isang high-protein at creamy na palaman. Maaari kang makakuha ng sapat na protina at mineral mula sa iilan lamang upang mapabuti ng malaki ang iyong lakas at paggaling. Susunod, talakayin natin ang isang pagkain na malamang na iniuugnay mo sa mga bodybuilder. Ngunit kapag ginamit ng maayos, maaari rin itong maging kapakipakinabang para sa mga senior. Ika-6, 20 gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng tempe. Ang tempe ay isa sa mga pinaka-hindi pinahahalagahan at hindi nauunawa ang mapagkukunan ng protina para sa mga senior. Sa katunayan, ang purong konsentrasyon ng protina nito ay mas mataas kaysa sa mga itlog na may 20 gramo bawat 100 gramo. Gayunpaman, ang tunay na benepisyo ay kung paano ibinibigay ang protina. Ang tempe ay gawa mula sa buong fermented na soybeans, hindi tulad ng tofu na gawa sa soy milk. Bukod sa pagiging mas madaling matunaw para sa mga matatanda, ang proseso ng fermentation na ito ay naglalabas ng isang malakas na hanay ng mga sustansya na direktang maaaring maprotektahan ang tumatandang tissue ng kalamnan. Ang leucine na nagiging mahalaga sa edad na 16 habang nawawalan ng reaksyon ang iyong mga kalamnan sa stimulation ng protina, ay isa sa siyam na mahahalagang amino acid na matatagpuan sa tempe na kailangan ng iyong katawan upang muling buuin ang kalamnan. Humigit kumulang 13 gram lamang ng protina ang nasa 100 gramo ng itlog. Gayunpaman, marami sa mga item sa video na ito ay umaabot hanggang 60 gramo, kaya mas mataas pa sila roon. Narito ang nakakatakot na katotohanan. 9% ng mga senior ay hindi alam na umiiral ang mga ito. Samantala, sa edad na 16 taon, unti-unting nawawala ang mas ng kalamnan na humahantong sa panghihina, mabagal na paglalakad at kahit na pagkahulog. Sa video na ito, inililista namin ang 10 pagkain na mas mataas sa protina kaysa sa mga itlog ayon sa kahalagahan. Ang mas kamangha-mangha pa ay ang tempe
ay isang mahusay na mapagkukunan ng probiotics na mabubuting bakterya sa iyong tiyan na nakakaapekto kung gaano kahusay na naa-absorb at ginagamit ng iyong katawan ang protina. Hindi lamang ang hindi sapat na pagkonsumo ang nag-aambag sa pagkawala ng kalamnan sa maraming senior, kundi pati na rin ang mahinang panunaw at pagsipsip. Sa loob ng 1 taon, ang mga senior na may mas malusog na bituka ay napanatili ang 18% na mas maraming lean muscle mass kaysa sa mga may mas kaunting gut diversity. Ayon sa isang research trial na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, nagbibigay ang TEMPE ng mga biological na instrumento upang gamitin ang mga ito pati na rin ang mga building block. Hiwain ng manipis ang TEMPE at ipansir ito na may kaunting tamari o apple cider vinegar upang magdagdag ng lasa nang hindi nagdaragdag ng asukal o mabibigat na taba. Ito ay maglalabas ng pinakamahusay sa TEMPE para sa isang high-protein, high-fiber na lutong. Maari mo itong idagdag sa mga salad, ipatong sa mga sandwich, o durugin sa isang vegetable stir-fry. Bukod pa rito, dahil ito ay fermented, bawat pagkain ay nagtataguyod ng balanse sa bituka at kontrol sa pamamaga. Susunod, papasok tayo sa isang bagong larangan ng protina na hindi nagmula sa mga konbensyonal na pagkain, ngunit binabago nito ang paraan ng pamumuhay ng mga senior sa lahat ng dako. 5, 29 na gramo ng protina sa bawat 100 gram ng spirulina, bagamat maaaring mukha itong lumot sa lawa. Ang spirulina ay isa sa mga pinakamabisang pagkain sa mundo para sa pagpapanatili ng kalamnan. Ang nilalaman ng protina ng malalim na berdeng-asul na algae na ito ay isang kahangahangang 29 gram bawat 100 gram. Kung ikukumpara sa mga itlog, halos 3 beses iyon. Gayunpaman, ang tunay na himala ay hindi sapat ang dami lamang. Ang reaksyon ng iyong katawan dito ang mahalaga. Dahil ang protina sa spirulina ay humigit kumulang 85% na magagamit. Mas epektibong maa-absorb at magagamit ito ng iyong mga kalamnan kaysa sa karamihan ng mga produktong hayop. Bukod pa rito, para kang nagpapadala ng direktang mensahe sa iyong tumatandang mga hibla ng kalamnan dahil naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid, kabilang ang mataas na konsentrasyon ng leucine para bumuo, magkumpuni, at magpalakas. Ang malakas na anti-inflammatory properties ng spirulina ay lalo lamang nagpapaganda sa mga kahangahangang katangian nito. Ang mababang antas ng pamamaga na pumipigil sa pagbabagong buhay ng kalamnan at nagpapabilis ng pagkasira ay isang karaniwang problema para sa mga senior na nakikipaglaban sa pagkawala ng kalamnan. Ang phycocyanin, isang bihirang molekula na matatagpuan sa spirulina, ay napatunayan sa isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Nutrients na nagpapababa ng mga antas ng C-reactive protein o CRP, isang mahalagang tagapagpahiwatig ng pamamaga, ng 32%. Bukod pa rito, pinapataas nito ang nitric oxide na nagpapadali sa mas mahusay na daloy ng dugo sa tissue ng kalamnan, na nagpapabilis sa paghahatid ng sustansya at pagkumpuni. Linawin natin ngayon, hindi kinakailangang ubusin ang mga kutsara ng spirulina powder ng mag-isa. Pinakamasarap ito kapag hinalo sa mainit na sinigang pagkatapos maluto o sa isang smoothie na may saging, spinach at ilang walnuts. Bukod pa rito, maaari mo itong ihalo sa mga datiles at buto upang gumawa ng sarili mong protein balls. Gayunpaman, mahalaga ang pagiging pare-pareho.
makikita mo ang malalaking epekto sa loob lamang ng ilang linggo sa pamamagitan lamang ng isang kutsarita bawat araw. Susunod, tuklasin natin ang isa sa mga pinakamatandang pagkain para sa kalamnan sa mundo, na nakalimutan na ng karamihan sa mga modernong senior. Ngunit, maaring ito ang protina sa listahang ito na pinakamadaling matunaw upang matiyak na hindi mo mapapalampas ang iba pang mga video na tulad nito. Mangyaring pindutin ang bell symbol, mag-subscribe, at i-like ang video kung nasyahan ka hanggang ngayon. Ika-4, hemp seeds 35g na protina sa bawat 100 ga. Malamang na nakita mo na ang mga ito na nakatago sa mga estante ng health shop o iwinisik sa mga smoothie bowl. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan sa mga senior na ang hemp seeds ay kabilang sa mga pinakakumpletong protina ng halaman sa mundo. Bukod pa rito, nasa gitna sila ng powerhouse list na ito na may average na nilalaman ng protina na 35 gram bawat 100 galbanga. Ang kalidad ng hemp seeds, hindi lamang ang nilalaman ng protina ang tunay na nagpapatingkad sa kanila. Ang hemp ay merong lahat ng siyam na mahahalagang amino acid sa tamang ratio para sa iyong katawan. Hindi tulad ng karamihan sa mga protina ng halaman. Hindi ito karaniwan, kahit ang quinoa ay hindi gaanong epektibo sa pagtugon sa pamantayang iyon. At ang balanse ng amino acid na iyon ay mahalaga para sa mga senior na nawawalan ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Ang mga senior na kumain ng kumpletong protina ng halaman tulad ng hemp ay may mas mahusay na pagpapanatili ng kalamnan, mas mabilis na paggaling pagkatapos ng ehersisyo, at mas kaunting pagkapagod na may kaugnayan sa edad kaysa sa mga hindi. Ayon sa isang pagsusuri noong 2021 na inilathala sa Frontiers in Nutrition. Gayunpaman, ang mga benepisyo ay higit pa sa kalamnan. Manatili pa dahil ang numero 1 na matatagpuan sa pinakakakaibang seksyon ng tindahan ay maaaring ang pinakahindi pinahahalagahan, ngunit epektibong pagkain na nagpapalakas ng kalamnan sa mundo. Oo, lahat ng mga claim na ginawa sa pelikulang ito ay suportado ng aktwal na naipublish na pananaliksik na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Sabihin sa amin kung saan ka nanonood at kumusta ang iyong enerhiya kamakailan sa seksyon ng komento. Bago tayo magsimula, bawat komento ay binabasa at sinasagot. Ang omega-3 at omega-6 fatty acids, lalo na ang GLA na sagana sa hemp seeds, ay maaari ring makatulong sa kalusugan ng puso ng mga matatanda, magpalakas ng pag-andar ng utak, at magbawas ng pamamaga ng kasukasuan. Ang pagkain sa kanila ng hilaw ay ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang kanilang buong benepisyo, upang palabasin ang kanilang nati at malinamnam na lasa. Iwisik sila sa mga inihaw na gulay habang mainit pa. Ihalo sa mga smoothie, o magdagdag ng isang kutsarita sa oatmeal. Ang mga ito ay perpekto para sa tumatandang sistemang panunaw dahil, hindi tulad ng maraming buto, napakadali nilang matunaw. Ang kanilang mga delikadong langis ay maaaring masira kung lulutuin ng direkta sa mataas na init. Ang lihim na hiyas na nawawala sa karamihan ng mga senior ay ang hemp seeds. Isang simple, walang paghahanda, pampalakas kalamnan na snack na mas masarap kaysa sa mga itlog at maaaring idagdag sa anumang pagkain. Hindi ito isang typo. Ang seitan ay may 39 gene ng protina sa bawat 100 gram. Hindi ito isang karagdagan. Karamihan sa mga senior ay hindi pa naririnig ang powerhouse na ito na mula sa halaman, na tahimik na naghahatid ng mas maraming protina sa bawat kagat kaysa sa halos anumang karne na iyong nakain. Ang nilalaman ng protina ng seitan, na kung minsan ay kilala bilang wheat meat, ay isang kahanga-hangang 39 gram bawat 100 gram.
Iyon ay maihahambing sa pinakamataas na pagkaing hayop na may siksik na protina. Gayunpaman, maraming karne ang nagdudulot ng pamamaga, mabigat na panunaw, at saturated fat habang ikaw ay tumatanda. Ang kadalian ng pagsipsip at pagtunaw ng seitan, ang dahilan kung bakit ito partikular na kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda. Ang pangunahing protina sa trigo, ang essential wheat gluten, ang ginagamit upang gawin ito. Gayunpaman, karamihan sa starch at fiber ay tinatanggal sa panahon ng pagproseso na nagiiwan ng halos purong protein matrix. Nangangahulugan ito ng mas kaunting hirap sa bituka at mas mabilis na pagsipsip para sa mga matatanda na may kapansanan sa panunaw o kawalan ng balanse sa enzyme. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Clinical Nutrition ESPEN, ang mga senior na kumain ng plant-based protein isolates tulad ng seitan ay napanatili ang 21% na mas mataas na lean muscle mass kaysa sa mga kumain ng karaniwang halo-halong dieta. Ang pinakamasamang bahagi ay darating pa. Ang seitan ay perpekto para sa mga taong may diabetes, mataas na kolesterol o labis na timbang dahil ito ay halos walang taba at napakababa sa carbohydrates. Gayunpaman, hindi ito nagtatapos doon. Isa pang culinary kamilyo ng seitan kung ikukumpara sa ibang mga alternatibong gawa sa tuyo. Ang matatag at nginunguyang texture nito ay mas malapit sa kagat ng karne, na maaring mapadali ang paglipat ng mga senior mula sa pulang karne nang hindi isinasakripisyo ang lasa. Maari itong i-marinate at i-roast upang maging parang barbecue chicken, i-grill tulad ng steak strips, isaute sa bawang at olive oil, o hiwain sa mga stir-fry. Dahil ang limitadong dami ng non-heme iron sa seitan ay mas mahusay na nasisipsip kasama ng bitamina C. Pinakamahusay na kainin ito kasama ng mga gulay na mayaman sa iron tulad ng bell peppers o kale para sa pinakamainam na nutrient synergy. Ito ay isa sa mga hindi pinahahalagahang sustansya para sa pagpapanatili ng mga kalamnan pagkatapos ng edad na 60, ngunit halos walang nagsasalita tungkol dito. Nasa section ito ng plant-based. Ngayon, ihanda ang iyong sarili kung nagulat ka. Dahil ito ay pinatanda ng higit sa 1 taon, natutunaw sa iyong bibig, at may 30% na mas mataas na pagsipsip kaysa sa karne. Ang susunod na pagkain ay hindi lamang may mas maraming protina kaysa dito, kundi nagpapalakas din ng kalamnan. Pangalawa, 42 na gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng Parmesan cheese. Maaaring magulat ka na malaman na ang iyong refrigerator ay may isa sa mga pinakakonsentradong mapagkukunan ng protina sa mundo. Hindi rin ito laman, hindi ito isang karagdagan. Ito ay luma, magaspang, at madalas na basta-basta na ginagadgad. Ang tunay na Parmesan cheese. Hindi ang powdered variety sa berdeng bote. Ang tinutukoy namin, mayroong kahanga-hangang 42 gramo ng protina sa 100 gramo ng tunay na matigas na Parmigiano Reggiano mula sa Italia. Iyon ay higit sa doble ng protina sa gatas o cottage cheese, higit sa mga itlog at higit sa karamihan ng mga hiwa ng baka. Gayunpaman, kung gaano kahusay na nasisipsip ng iyong katawan ang protinang iyon ang tunay na nagpapabisa nito para sa mga senior. Ang Parmesan ay mayaman sa mga free-form amino acid at napakababa sa lactose dahil sa 12 hanggang 36 na buwang proseso ng pag-iipon nito, na ginagawang madali para sa iyong katawan na ilabas ang protina sa loob. Pagkatapos ng edad na 60, kapag bumabagal ang panunaw at produksyon ng enzyme, ito ay particular na mahalaga. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 sa Nutrients, ang mga matatanda ay halos 30% na mas mahusay sa pagtunaw at paggamit ng mga amino acid sa mga keso
kaysa sa mga karaniwang protina ng baka. Magsimula na tayo kaagad sa pagkain bilang 10. Bagamat nakatago ito sa paningin, hindi alam ng karamihan ang tunay nitong lakas. Ika-10, 10.3 g ng protina sa bawat 100 gram ng strained non-fat Greek yogurt. Malamang na narinig mo na mabuti para sa iyo ang Greek yogurt. Ngunit hindi alam ng karamihan sa mga senior kung gaano kataas sa protina ang strained non-fat variety. Madali nitong natatalo ang isang lutong itlog na nagbibigay lamang ng humigit kumulang 6.3 gram ng protina sa bawat 100 gram na may higit sa 10 gro. Nangangahulugan ito ng mas kaunting stress sa sistema ng panunaw at mas malaking lakas sa pagbuo ng kalamnan sa bawat kagat. Mas mabuti pa, ang leucine. Isang mahalagang amino acid na nagtataguyod ng synthesis ng protina ng kalamnan at partikular na mahalaga sa pag-iwas sa sarcopenia, ang pagkawala ng mass ng kalamnan na nauugnay sa edad ay sagana sa parmesan. Kahit na karamihan sa mga senior ay hindi sapat ang nakokonsumong leucine, ang 30 gramo ng parmesan ay maaring magbigay ng higit sa 1.5 gramo na sapat na upang mag-trigger ng mga pathway ng paglago ng kalamnan. Gumamit ng sariwang kinayod na parmesan sa ibabaw ng mainit na gulay, sa mga omelette o kahit sa ibabaw ng whole grains para masulit ito. Narito rin ang isang trick. Ang mainit na pagkain ay tumutulong na maglabas ng mas maraming lasa at amoy na maaaring magpataas ng gana sa pagkain at gawing mas kasiyasya ang pagkain. Isang problema na nararanasan ng maraming matatanda. Huwag lang sosobrahan. Ilang kutsarita lamang ng makapangyarihang mapagkukunan ng protina na ito ang kailangan. Una, dried fish powder, 63 g na protina sa bawat 100 g. Ito ay hindi isang bagay na makikita mo sa isang nakaistilong vegan cookbook o cereal box. Gayunpaman, ang item sa tuktok ng aming listahan ay nagbibigay ng mas maraming protina sa bawat gramo kaysa sa alinman sa mga pagkaing tinalakay natin ngayon. Ito ay powdered dried fish. Oo, particular mula sa payat, dehydrated na puting isda tulad ng pollock o cod. Ang protina ay halos puro kapag inalis ang tubig at hindi nagsisinungaling ang mga numero. Kamangha-mangha, ang powdered dried fish ay naglalaman ng 63 gramo ng protina sa bawat 100 granal. Halos doble iyon ng nakukuha mo sa isang itlog. Higit pa ito sa whey protein, higit sa dibdib ng manok, at higit sa karamihan ng mga suplemento na sinasayang ng mga senior ang kanilang pera. Gayunpaman, hindi lamang ang numero ang mahalaga. Ang bioavailability ng protinang ito ang nagbibigay dito ng lakas para sa mga taong higit sa 60. Nangangahulugan ito na mabilis itong nasisipsip ng iyong katawan at ginagamit para sa paglago at pagkumpuni ng kalamnan halos kaagad nang hindi binabago ang kanilang antas ng ehersisyo. Ang mga senior na uminom ng dry cod powder araw-araw ay nakakita ng 19% na pagtaas sa lean muscle mass sa loob ng 10 linggong panahon ayon sa isang clinical na pagsubok noong 2020 na inilathala sa Clinical Nutrition. Ang mataas na konsentrasyon nito ng mahahalagang amino acid, lalo na ang leucine, na nagpapasigla sa pagbuo ng kalamnan, ang susi. Karamihan sa mga dieta ng senior ay hindi naglalaman ng sapat na leucine. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Harvard na 25 g lamang ng powdered dried fish ay naglalaman ng higit sa 3 g ng leucine, na higit pa sa sapat upang itaguyod ang produksyon ng mga protina ng kalamnan. Paano ito ginagamit? Maaari mo itong kainin nang hindi gumagamit ng kutsara para sa isang almusal na mataas sa protina.
Maaari mong idagdag ang pulbos na ito sa mga sopas, nilaga, minasang gulay o kahit ihalo sa malinamnam na oatmeal. Ito ay perpekto para sa mga matatanda na nahihirapang lumunok o ngumuya ng mas matitigas na karne dahil ito ay shelf-stable, madaling itago at hindi nangangailangan ng pagnguya. Tiyakin lamang na makakakuha ng mga premium food-grade varieties na walang mga pampalasa at asin. Dahil ito ay isang clinical na tool para sa pagbawi ng lakas pagkatapos ng 60, ito ay higit pa sa isang supply ng protina. Ipinapakita ng mga istatistika na ito ang pinaka-hindi pinahahalagahang pagkain sa larangan ng nutrisyon ng senior. Narito ang totoong pagkain na mas mataas sa protina kaysa sa mga itlog. Lahat ay sinusuportahan ng siyensya at napatunayang pumipigil sa pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Karamihan sa mga senior ay nawawalan ng hanggang 1% ng kanilang mass ng kalamnan taon-taon. At marami ang hindi nakakaalam nito hanggang sa huli na ang lahat. Gayunpaman, maaari mo itong mabilis na baliktarin kung kakainin mo ang mga tamang pagkain at makakakuha ng tamang uri ng protina, hindi sa gamot, hindi sa mga pulbos, kundi sa totoong pagkain na mayaman sa sustansya at magagamit at masisipsip ng iyong mga kalamnan. At huwag kalimutan na ang nangungunang pagkain ngayon ay ang pagkain. Nagbibigay ito ng humigit kumulang 3 beses na mas maraming protina kaysa sa mga itlog at ipinapahiwatig ng pananaliksik na maaari nitong ibalik ang halos 20% ng lean muscle mass nang hindi nangangailangan ng anumang weightlifting. Gusto ng malalaking kumpanya ng suplemento na hindi mo makita ang ganoong uri ng data. Ngunit huwag maghintay dahil nakita mo na ito. Ngayong linggo, simulan ang pagsasama ng mga sustansyang ito sa iyong dieta at obserbahan kung paano bumubuti ang iyong lakas, sigla at pagkilos. Tandaan na mag-iwan din ng komento dito. Ano ang pinakagulat sa iyo tungkol sa mga pagkaing ito? Bawat komento ay binabasa at sinasagot. Tandaan na mag-subscribe para sa lingguhang mga update sa karagdagang prangka at suportado ng siyensya ng mga video ng payo sa kalusugan ng senior. Nakikinig ang iyong mga kalamnan. Kailangan mo silang pakainin ngayon. Iyon ay mas kaunting taba at halos doble ang halaga sa pagbuo ng kalamnan. Ang triple strain technique ang nagpapatingkad sa Greek yogurt. Sa paggawa nito, isang malaking bahagi ng lactose at liquid whey ang inaalis na nagiiwan ng isang mayaman, creamy na texture na napakataas sa protina. Mangyaring huwag mag-atubiling mag-iwan ng anumang mga komento o tanong sa espasyong ibinigay sa ibaba. Salamat sa panonood. Ayon sa isang klinikal na pagsusuri noong 2020 sa Nutrients, ang mga matatanda na kumain ng hindi bababa sa 20 gram ng protina na nakabatay sa gatas araw-araw, lalo na kapag isinama sa paglalakad, ay may 25% na pagpapabuti sa pagpapanatili ng kalamnan sa loob ng 12 linggong panahon. Ang pinakamagandang aspeto, kahit na ang mga taong may bahagyang lactose intolerance o sensitibong tiyan ay madaling makakain at makakatunaw ng Greek yogurt. Iwasan ang mga matatamis na variant na may prutas sa ilalim para sa pinakamalaking benepisyo. Bilang alternatibo, gamitin ang plain non-fat Greek yogurt at ihalo sa sariwang berries o isang kutsara ng powdered flax seeds. Maaari rin itong gamitin bilang isang mataas na protina, creamy na base para sa mga dip, sarsa, at smoothie. Ngayon, pag-usapan natin ang isang hindi inaasahang kampeon sa protina na malamang na nag-iipon ng alikabok sa iyong pantry sa loob ng maraming taon. Ika-siyam, 11 2G ng protina
sa bawat 100 gram ng lutong chickpeas. Bagamat karamihan sa mga tao ay iniisip lamang ang chickpeas bilang palaman sa mga sopas o salad. Sa totoo lang ay naglalaman ito ng isang bagay na napakalakas. Pagdating sa pagpapanatili ng kalamnan, natatalo ng chickpeas ang mga itlog na may halos 11 g ng protina sa bawat 100 gram kapag luto. Bukod pa rito, hindi tulad ng mga itlog, ang chickpeas ay nagbibigay ng hibla fiber, isang bagay na lubhang kailangan ng mga senior. Ang iyong kakayahang mapanatili ang lean muscle mass habang tumatanda ay direktang naaapektuhan ng pinabuting panunaw, matatag na asukal sa dugo, at nabawasang pamamaga. Ayon sa isang pananaliksik sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatanda na lumipat mula sa protina ng hayop patungo sa mga alternatibong nakabatay sa halaman tulad ng mga legume ay nagkaroon ng mga pagpapabuti sa kanilang gut microbiota at isang 26% na pagbaba sa mga pagbabagong nauugnay sa edad. Ang magnesium na sagana sa chickpeas ay tumutulong sa normal na pag-urong at paggaling ng iyong mga kalamnan. Ang pagbabad ng chickpeas ng magdamag bago lutuin ay nag-maximize ng kanilang nutritional availability at nagpapadali sa panunaw.